oras naman daw kita magpamati no sang pulong sa Ginoo. Kag magtuon no sang pulong sa Ginoo. Sa paday naton diri nga pagpamalandong diriya sa aton nga tun-an no kahapon ginatulok naton ang ikaduha nga bahin o sing aton nga pagtuon putting off ano aton dapat nga kuhaon. Kay aton tun-an sing adlaw ini katatlo nga bahin na sa aton nga pagpamalandong o sang pulong sa Ginoo. Kay katutulokon how they are to be put off. Paano naton sila kuhaon? Paano naton ni ihuklason o sa aton tatag sa kamakabuhi? Ato lang basahon naton nga passage diriya sa Colossians sa chapter 3 o kagaton nga basahon ang verse 7 verse number 7 and aton nga basahon ang ning pulong sa Dios nga siling in the which ye also walk sometime when ye live in them. May God bless sa pagbasa sa pulong sa ino tutunan si adlaw magapangamuyo kita. Labing balaan kagalito namon nga amay salamat sa mga ambanon. Salamat sa tanan namon nga mga tagpalamati, tanan nga mga viewers, tanan nga mga followers ng broadcast. O Diyos yung ginawaga pakamay sa amon si adlaw. Hatagi kami sa bukas nga tipusuon kaya panganahuna sa mga pamalandog mismo pulong. And let the Holy Spirit, Father God, to convince us and convict us as we meditate upon your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Well, mga utod, ato ba lang atulapang doon ining passage, kaya ato nga balikon liwat, ato ginbayaan kahapon, ang ining ikatatlo ng portion sa ato nga pagtuon. Kaya gintulong na ton sa niligad nga inadlaw, kahapon, ang ikaduwa nga bahin, why these things must be put off. Nga, kaunta ni. Nga ato niya kwaon, nga ato niya klason. Tungod ang basang verse number 6, because of this thing, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Kaya gining aga sa itong padayon sa pagpamalandong putting off how they are to be put off. Paano natin kuhaon ini? Paano natin klason ini? Now first, kung mo din ang nanotice ay hambang sang pulong sino hambal dari Paul, siling niya, of these sins as your members which are on the earth. Kagdami na kaklaro si hambal ni Apostol Pablo. Kagdaga samtang ginabasa ito nga phrase, I tend to think a big tree. Ganyan nga hunahuna, wala sa kadako nga kahoy, may arasal padlapad nga mga sanga, tatag-as nga mga sanga, nag-cover sa palibot niya, tama kadako yung scope. And perhaps, you have seen how certain kinds of trees, na ang tanan niya mga gamot, nagalapta sa diin-diin lang bahin na sa palibot sa iyang punuan, and causing lots of damage. Nga kung siya ang matumba, grabe kadako sa damage nga ihalit niya dira sa iya na tindugan. You can't remove some of those trees without taking half the neighborhood with it. Imagine na ba mga utol? Kag mo man na ang kang natutulpang doon sa tukogilingon. That is how sin establishes itself in our lives. Kung di mo tulpang doon, bala sa nagang, samtang aran establish na sala sa tukokabuhi, it almost as if the principle is sin sa sala, sa ara sa aton, kag ara ang mga gamot, dapat kuhaon ang mga gamot na that interwave around the values and priorities of this world. Otod, may tsansa pa kayang magbago. May tsansa pa ito magbago. Kailangan na naton kung pati paano ito na kuhaon. Una bes, aton pangwaon yung mga gamot. Ha? Utdo na ito tanan yung mga gamot, aton kuhaon tanan yung mga gamot, pangwaon tanan tanan, ang root, agod nga, hindi na sa magtubo liwat. Agod na sa maghalit paliwat, and you can separate yourself from the wicked infrastructure of sin sa kalibutan unless you will yung kung imo na nga pagapatyon, tutub di mo mapatay mga gamot sa palibot na. Ano mga gamot sa sala? Ano naging kabangdanan nga nahimo nimo na nga butang? You must to put sin to death and at tanan nga mga gamot nga aradra. That's why Jesus put this way. Sige niya sa Matthew chapter 18, verse 8 and verse 9. Bible is with you there. Tulo ka balay mo Biblia. Sige ni Jesus ang muna. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It's better for you to enter into life lame or maimed, rather than having 2 hands and 2 feet to be cast into the everlasting fire. And he go on. Saling niya pagid sa verse 9. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you.
It's better for you to enter into life with one eye rather than two eyes and to be cast into the hell of fire. Masakit na. Di ba? Batutod, hindi nila literal ha, kautod mong kamot mo kay nakasala imo kamot, utod mo kagyaboy, no? Or lukato mong mata ni mo kay nakasala imo nga mata, hindi. Anong gusto lingon ni Pablo? Anong gusto lingon ni Jesus Christ? When Jesus said in Matthew chapter 18, verse 8 and 9, ano yung gusto ni Jesus Christ? Jesus Christ naghambal sa aton that if even something that very precious to us causes us to sin, it's time for you. Bayaan naton siya, taligdan naton siya, isikway naton siya. Ano nang kabangdanan sa sala? Ano nang kabangdanan dana sa paghimo nimo sa sala? Maybe ang imong television nangin rason nga nakasala ka sa Ginoo, ka naglantaw ka dala sa mga telenovela, nga hindi na makapamuot sa Ginoo, hindi ka nakabasa sa mga Bible, kay galantaw ka sa telenovela, hindi ka nakapangamuyo, tungod nga ang dungan guys, imo schedule sa prayer time, sa prayer meeting, schedule man sa nami nga teleserye, imo ginalantaw, maybe amo na sa kabangdanan sa sala, then pwede mo na kwaon. Hindi na pagpaluday imo Netflix. Hindi na pagpaluday dira ang imo nga signal or ano man ginagamit mo dira nga mga satellite. Agud makakuha ka sa manami nga signal sa television. Or maybe ang imo computer nagikabangdanan sa imo pagbasa. Why not? Patsun mo computer mo. Or maybe your cellphone. Ini nga ng mga cellphone nangin rason o kung nga ang nakahimo ta sang sala, why not? Hindi mo na pagtaguon cellphone mo. Or your internet. Nangin cause ang imo sala, udon mo yung internet. Kuha ang internet para nga hindi ka makasala. Utod mo na kasimple. Hindi na po silingon niya, udon mo kamot, udon mo tiil, lukatin mo nga mata. No. Hindi niya literal. But ginhumble Jesus na ang picture sa pinakamalahalon nga butang si mo kabuhi. Abyan kaya bala ni mo sa kwaon? Kaya bala ni mo siya talikdan? Utod, gusto ka magpagbago sa mga kabuhi. Gusto mo ang tutuon nga pagpangalagad sa Ginoo, pero ang imo mga abyan, ang mga barkada nimo amo nagaguyod sa imo sa pagpakasala. Nga karakanto mo sa barkada nimo, offer la sa madamo dira ang mga ilimnon, tanan nga mga vices, tanan na dira ang mga bisyo, ara dira. Kuhaan na sa imo nga kabuhi mga barkada nimo. Talikdi sila. Yan ba sila, utod, abyan, anong panawag sila? Or kaberks, anong panawag mo sa barkada mo? Sinsya gid. Gusto ko ya magsunod sa Ginoo, gusto mag-alaga na sa Ginoo, sa tutuod pagpalaga sa Ginoo. Miguhay matagyapon po, hindi na mag-upod sa inyo. Bisan pa masugata mo sila sa dalan, masugata mo sa kundi sila, ang kantahan iba ka na pala ngayon, let it be. Kung gusto ka magbago ka gidya. Kung gusto magtalikod, sila nga kabuhi, matalikdan mo ginaya, put off. Paano na ito ni mo on? Your friendship. If certain friendships or relationship causes us to stumble into sin, then we should separate ourselves from those people. Palayo ta sa ila. May mga barkada ka nga nagdala sa imo sa kalaglagan, palayo ka sa ila. O gali namian nga maghapon magupod sa ila, nga bisan pa nga kanabot mo da, duling-duling ikaw, nga grabe ang bisyo, ginimon mo, namian magaghapon, enjoy mga sa ila because gusto nimo sila. Amo nang buslingon ni Jesus. Amo nang buslingon niya sa Matthew chapter 18, verse 8 and 9. They are precious. Malahalon sila sa imo. Your friendship, your relationship, your television, your computer, your internet. Precious na para sa aton tanan. Pero kung makasahimo na sa sangsala sa imo, then talikdan naton sila. Ang manibuso ni Jesus, putting death our members which are on earth. Puslingon, killing sin at its root in our lives. Abyanti, kamusta kasi ngaga? Kagi ka na? Yung may mga abi ni mo, barkada ni mo makabulig si mo, abi ni mo, barkada ni mo makatay mo sa maayong influensya, pero tungod si mo barkada, naglain ka, talikdan mo sila. Biyaan mo sila. Pastor, hapos na si mo maghambal. Yes, nahambal ko na because dira man ko halin. Nagyan taman na. Hindi man ako naihambal si mo, nula ko na kaagi. Nga may mga barkada ka nga, hindi ka na mag-upod sa ila, hasta nga basya ka na sa ila nga ilimnon, gaalabay siya, aray ilimnon, hindi ka mag-inom, basya ka na sa ila ilimnon. Ang baso nga may unod nga tuba, ay basya sa imo, hindi ka na mag-upod sila inom. Hindi mo na himo man lang na naton.
Kung gusto mo yung magbago utod, gusto mo talikdan ang bisyo, gusto mo talikdan ng mga himo nga sala, you can put it off. How? How they are to be put off? Utda mga gamot. Utdan ang mga gamot. Talikdi ng mga barkada nimo nga nagdala sa imo sa kalaglagan. Talikdi ang barkada nimo nga nagdala sa imo sa pagpawala sa mga kabuhi. Hindi ka nakatuon. Kaya sige lang mo, lagaw ko di mo galagaw. Utun na. Galagaw man ta, pati ng paglagaw. Balay nga for the ministry. Paglagaw nga maka-build up sa imo. Paglagaw mag-encourage sa imo. Utod ka ni gugma. Kung ina man lang barkada nimo magtulod si mo sa kalaglagan din kuha anak nga barkada, palayo ka da sila. Talikdan naton sila. Why? That is, ginhambal ni Jesus Christ. Naghambal na ni Jesus in Matthew chapter 18 verse 89, and if your eye causes you to sin, pluck it out. Mga precious things imo kabuhi. Anong di po pwede malikawan? Ang imong online nga sugal? Way man tagalakat sa bingguhan, pati imo nga cellphone, may online bingo, dara. Wala makagampang tong-its, pero sa imo cellphone, may tong-its, dara. Wala makagasugal sa guwa, pero sa cellphone mo may sugal man, dara. Mahaunta na. Ang delete na. Anong mga apps dara sa imo nga smartphone, sa imo cellphone, sa imo tablet, sa imo iPad, nga nangin kabangdanan sa imo nga makasalaka, ipang-delete na. Mahaunta na. This Paul also says, we are to put off all this as if they were an old set of grave clothes that are no longer appropriate for us nga suksukon. Hindi ba na mga daan mo na nga mga bayong, hindi na gidya angayan nga suksukon, hindi na baging suksukon, ginahaboy ito na lana? Huh? Ibalik mo to sa unang mga bayo nga mga hindi na to namian, hindi na masuksok, ibalik mo to mga 1960, 1970 nga mga lifestyle sa mga style sa to nga mga bayo, ginakuha ta na kagulat na suksok. Kaya so mga bago naman gusto naton. Same with our life. Gusto mo bago mo kabuhi, kaligding matawo na nagadala sa imo sa kalaglagan. Kaligding mga butang, nagaguyod si mo sa pagpakasala. Kaligding na mga utod. Paul says that you have to put off the old man with his deeds. Ha? Ang ako na amigo siya, istorya ako gulingon. Iyawan ko lugas lagas sa primo. Iya ako pugong siya mo, kay siling ko, mapag-una ko. Kaysa ako gulingon, hindi ka magbago. Isa kakadlaw mi na nga duba. Yes, manotad. You must put off the old man and his deeds, and put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of God nga nagtuga sa imo. Verse 9 and verse 10 dira sa Matthew chapter 18. Na kung mo tulong pang dabla utod, at kung mo tulong kung bilang isa ka namin nga bahay sa buhay, it is as if you are to take off the old wardrobe of sin and put on the new resurrection wardrobe. A new man and woman sa kalibutan ini. A transformed life. Di ba mo nang yambal ni Jesus Christ, if any man be in Christ is a new creature? 2 Corinthians 5:17. The old has passed away and ang tanan bago na. Kung ara ka sa Ginoo. Di mo unta na utod. One of the greatest and most effective way to put sinful practices and behaviors sa aton kabuhi is by replacing them with the whole new practices and behaviors. Isla naton sa bag-o nga mga practices and behaviors. Yung kung naanag sa una ka nambal, mo punta si mga hambal, puro pamuyayaw. Kanambal mo lang pa nagpangilat, kaya pa nag-uop. Ibutan ta sa bag-o nga practices, kuhaon na na. Talikdan na. And behaviors na ito sa kabuhi, busla na ito sa maayo. Nga maka-encourage, maka-build up sa relationship, maka-edify sa isa kag isa. Kuhaon na ito ng mga corrupt na ito ng pangunahuna. Kuhaon na ito ng mga deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, which was created according to God, righteousness and holiness. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Mga utod, simple lang.
What people do simply implies that hambal dira isa ni kabudlay nga butang. These things are sinful and I'm not going to do them anymore. Yes. Makahimo ko ni, makasalala ko sa butang, hindi na maging masiliwat. Kung mag-agi ko dira sa nga kalye, arda ko mga barkada, kaguyo ko lalo at mahimo sa sala, hindi ko mag-agi sa nga kalye. Kung nila man nga butang nga makahimo sa sala, talikdan ako din eh. Talikdan na utod. Ha? Kaya mo, hindi na ko yung mag-sugal, pati ara magyapon ka sa sugalan, katinan, siyempre makasugal ang gyapon eh. Hindi rin kasi paso mag-inom. Por si mga refrigerator, may Berman na may Red Horse, may Alfonso, may Emperador. Di paano na bingi yung mambal ka hindi mag-inom? Kaya ba dama mada ilim nun? Huwag na. Talikti na. Mas gusto na magbago. Sa buhay pro barkada mo, magyapon. Ilisi barkada mo. Pangita ka sa barkada mo, magdala si mas tutuod gini pagkabuhi. Abiyan ka ni Gugma. Kuha na ito tatanan. Kuha na mga gamot na naghimo sa sala. Instead, Paul urges us not only to put off those old practices, but we are also allow God to renew our mind, that is, transform our thinking about these things, and spiritually alter our values and priorities into those things that belong to Christ, and then adopt the whole new practices sa pag-alaga sa Ginoo. And so Paul goes on to explain how to put off the old practices and put the new ones when it comes to lying, for example. Sa pagbinutig, for example, he tells them not only what to put off, but also to put on. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Ephesians chapter 4, verse 25. Hindi ka na magbinutig eh. Let's one of you. Maghambaltas ang kamatuuran. And ang kamatuuran amo na ato ni hambal kahimuon. Or when it comes to harboring resentment and anger toward someone, he says in verse 26 and 27 of Ephesians chapter 4, be angry and do not sin. And do not let the sun go down your wrath, nor give place to the devil. Kung mag-away ka mo, hindi pa tuguting adlaw magtunod. Hindi ka mo mag-istoryahan na nga dua. Pila na yan, di lang adlaw nagtunod na. Tinuig na, dekada na. Sugdan na lang nagyapon? Tugutan na lang nagyapon? Ano masunod na ito nga generation? Sino masunod sa aton? Ang kasunod sa aton, ano nga ka-generation ang mong paabot? Generation ba lang nga mga tutom sa pag-alaga sa Ginoo? Kung ang ato sa buong mo, amo man lang nagyapon? When it comes to stealing, sa pagpangawat, sa verse 28, sa may pagpapasay sa Ephesians chapter 4, when it comes to stealing, there's something to be put off. Let him who stole, steal no more. And there's something to be put on, but rather, let him labor. Magtrabaho ka. Magpangabudlay ka. Magtrabaho ka what is good, and that he may have something to give him who is need. Pagpudlayan mo na, magtrabaho ka. Abiyang kinigma, nakita ni mo lang pattern? To put this off, let no corrupt word proceed out of your mouth, and put this on, but what is good for necessary edification, to edify sa isa kag isa, that it may impart grace to the hearers, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Verse 29 and 30. Put off. Tanan na to ng mga kapaitan. Put off all bitterness, all wrath, anger, clamor, and evil speaking. Be put away from you with all malice. Put on and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ephesians chapter 4, verse 18. Verse 31, to 32. Putting sin to death, kay tanan niya mga gamot sini, tanan mga practices, putting off of all behaviors, and putting on the new ones. This is how we are to repent of sin
in our lives. Repentance is different from remorse. Hindi lang nga naghibi ka, kundi tutuod gid nga naginulusol ka. Now, this all seems like a superhuman endeavor. If it were up to us and our own resources, nga ato nibutang ato gulingon tanaton mga sinful practice from our lives, we'd never be able to do it. As a pastor, I often hear people and even believing people tell me in frustration, I just can't do it, pastor. Hindi ko na mahimo. Kaya talignan kong barkada ko. Hindi umimo talignan kong bisyo ko. No. Sarangan mo na himuan. You can change. You can change. Damo sang tsansa nga magbago ka. Kagdamo sa paging magbago ka. Bayain ang barkada mo na dala sa imo sa kalaglagan. Kung ikaw nagatrabaho, ka may barkada ka dala, may close ka sa imo nga ka-office mate mo, katrabaho ni mo nga pirmi lang abot sa trabaho late, mangita sang imo kaupot sa trabaho nga pirmi abot temprano pa para hindi ka makasala. Kung pirmi lang sa eskapos trabaho, hagaro ka pirmi kay may eskapot tama, wala pa gani abot ang 4:30 or 5:30 or 5 PM nga inog off sa imo trabaho, alas 4 pala to kanon mo sagwa, let them go. Kasi mo kabuhi. Ngita ka sang katrabaho nimo. Kung ikaw mangunguma, ano man imo trabaho, ano man imo nga posisyon, ano man ang imo nga posisyon today, pangita ka sang abyan nga magdala sa imo sa kimayaan sa Ginoo kag hindi sa kalaglagan nimo. It just can put us sa tanan-tanan, but it lead us sa isa pagit ka namin nga bahin nga tuntunan sa Lunes. God's willing, kita nito sa Lunes, kagatuntunan nini, why it's true that they can be put off. Nga tuod gid, nga aton sila kuhaon, nga aton sila talikdan. Kabay po otod nga Ginoo gid magbuli sa aton siya adlaw. Kabay pa nga tagaan ikaw sa mabugnaw, kag bukas nga tipusuon ka pangunahuna, nga ikaw mismo magsiling, ang pulong sa Ginoo, naghikot sa imo ka magsiling ikaw, Lord, ari akon mga abyan nga nagduyod sa akon sa paghimo sa kalaglagan kadi maayo. Gusto ko magbago, buligyo ko talikdan akon sila. Gusto ko talikdan akon mga old practices, old behavior, old attitude. Kaya gusto ko ibutang ang bago nga practices at bagong attitude. Utod, madamang salamat sa pagpamati. Kapag pagkupo sa pagtuon sang pulong sa adlaw, kakabay pang ginugid magapamisaton sa sigdang magapamuyota. Ginoo, salamat sa pulong nimo. Mga masakit, mabugat nga makamaturan. Apang kinanglanon na mo ni Ginoo. Sa pagbago sa mon society, pagbago sa mon panimalay, pagbago sa mon pungsod, kinanglanon na mabago mo ito'y pusoon. Mabago na mo amon behavior. Mabago na mo amon attitude. Amon character. Ginoo, may mga abyan man kami nga nagdala sa amon sa kalaglagan, nagdala sa amon sa maayo nga sa nga mga kimtangan. Diyos, tudloy kami nga talikdan namon sila. Ini precious thing sa among kabuhi nga nagguyod sa amon sa pagpakasala. Teach us to the Father, nga sikwahin namon sila. Agud makita namon ang pagbago namon sa among kabuhi. Buligi ang tanan namon tagpalamat o Dios. Tanan nga mga viewers, tanan mga followers. Tagtatag sa amon si Allah. Wala gino sa acceptance sa amon including yung servant today. Wala gino sa acceptance sa amon. Tanan kami Ginoo subject sa pulong nimo. Help us o the Father. Nga makita namon ang bago nga kabuhi kapag kabuhi sa imo kadayawan kakimayaan. Ginapangay namon ini. Sa ngalan sa manluluwas kay Kristo Jesus. Kabay pa. Madamong isamat abyan si mo pagpusat pagtuon sa pulo signo siya adlaw kabay pang ginugid magapakami sa tuon sige aga